Hello, good evening guys. So nandito naman po tayo sa Asia Homeworks. So excited po kami na i-share sa inyo itong video na ito. So ito pong video na ito is about sa create your own and do it yourself na cutting table na ginagamit din namin dito sa shop. The same time, mabigyan din namin ng konting ideya yung mga gustong pumasok sa ganitong ring klase ng business. And then again, thank you, and before we start, hope na makahingi sa inyo ng subscribe, hit the notification bell, and share this video para mas updated ka po sa mga bagong mga pinopost natin dito. Again, thank you and good evening. See you soon. Punta lang tayo sa kabila. So tingnan natin yung pinagawa nating multi-purpose rack. So yun yung magiging tabasan natin. pintura. Kaya gamit ng ganitong roller na foam. Bilis masira.
Bagay, yung ganito kasi mabilis tumigas eh. So, singit-singit na lang. Pero this time, gagamit na lang tayo ng ano. Gamit na lang tayo ng brush. Sira oh. Yan nangyari sa roller. Wawa naman. Ngayon. Ayan. 4 yan. Ayan. Ayan, 4 yan guys. Nagpagawa tayo niyan. 1, 2, 3, 4. So, pag ganito kataas ceiling mo, so, pwede to. Mga 2 patong lang to. Maabot mo na yung taas. Okay. Medyo hapon na. Wala kasi tayo nakapagsimula eh. No? Multi-purpose rack na pwedeng gawing mesa. Yan. Pero ang pinaka ano naman talaga natin dito is meron tayong mesa na tabasan ng tela. So yan guys, bigyan ko yan ng idea dun sa size ng lamesa natin na tabasan. So ang sukat po niya is 100. And then po yung lapad niya is 48. So, saktong-sakto po yung plywood natin kasi ang size ng plywood is 48 eh. And then po, yung frame natin, gumawa tayo ng 4 na frame. Yan. So, 1, 2, 3, 4. 4 na frame. So, yung sukat po ng frame natin, yung pong lapad niya is 25.
And then yung pong height niya height niya po is 29. And then po yung haba naman ito guys is 48. So, sukat na sukat yung plywood natin. So yun guys, yung plywood kasi bumili tayo ng isang buong plywood. Ang size ng buong plywood is 8 feet lang. So dahil 100 yung mesa natin, may excess. Ayan. So hindi po pagkakamali yung ginawa natin na meron tayong excess. So guys, ito, yung excess na to guys, ginagawa namin dito sa shop. Dahil 100 yung sukat natin, depende sa rolyo ng tela na matitira. Kung malaking rolyo na matitira na tela or meron kang stock na tela, so pwede mo ditong ipatayo. So pwede mo pa siyang i-adjust doon, papunta doon. Pwede mo pang i-adjust doon para magkaroon ng spacing dito. And then may lagay mo yung mga sobrang tela. Then yung pong ginamit natin dito, dalawang plywood na 3/4 na marine. Okay? Then yung pong isa, kinat natin, ginawa nating shelves. Kaya mapapansin nyo guys, ayan, may mga shelves tayo dyan. So, pwede may lalagyan na ng foam, plastic, tela, etc. Mga plywood, mga pintura na kailangan gamitin. So, nandito na po lahat sa rack. The same time, guys, matibay yung ginawa nating rack. Kasi, importante dito sa shop, guys, yung lamesa. Okay? So, yan guys, so pwede mo i-attach dito yan. Ngayon, kung gusto mo pang i-extend yung mesa natin guys, bili ka pa ng isang 3/4 na plywood, then extend mo, pwede mong ipatong, then hilahin mo na lang. Okay? So, teka muna, bakit maraming nagsasabi sa akin na bakit kailangan ng ganitong mesa sa shop? Especially dun sa mga mag-i-start pa lang sa ganitong business. So guys, tip ko lang, so kaya kailangan ng malaking mesa guys sa pagsusukat o paggawa. Unang-una guys, kailangan niya ng malapad na tela. Malapad na lamesa. Kasi guys, yung sukat ng ano natin, ng fabric, yan, nagre-range siya ng 64. Then po yung sa leather naman natin, nagre-range siya ng 54, 55, depende sa tela, sa leather na gagamitin. So, pag ganito po yung lapad ng leather natin, saktong-sakto po siya enough po siya para kapag linatag natin yung tela natin, kahit pahalang o palapad, so mas madali tayong makakapagsukat. And then guys, kaya kailangan nyo ng malapad na mesa kapag mag-i-start ng ganitong klase ng business. Kasi, para iwas kayo sa pagkakamali, guys. Tandaan mo guys, sa pagtataba, sa paggugupit ng tela, kailangan maiunat mo mabuti yung tela. Kasi actually guys, may mga leather, may mga fabric na may pagkase, may rubberize eh. Yung tipo ba na pag kinat mo siya, minsan iniisip mo, okay na siya para sa seat cover. Pero yun pala dahil na yung mismong ano niya, yung tela niya is naglulukot or nababatak pa. So hindi nakakat yung tamang pagkat dun sa sa tela. Kaya doon nag-i-start yung pagkalugi. Kasi namamali ng cut, imuulit ka na naman uli. So ayan, take note guys, kapag nagupit mo na yan, siguro magagamit mo na lang sa iba. Pero dun sa talagang i-repair mo, so iwas na lang tayo sa pagkakamali guys. So kaya ganyan kalapat. Ngayon, kung lalagyan mo naman ng extension to guys, so maglalagay ka ng isang plywood pa dito na marine. Pag hinila mo siya, so pwede mo pang i-extend ng mas mahaba. And then guys, yung lamesa nito, so hindi lang po siya tabasan o gupitan ng tela. So ito po is ginagamit din namin sa patungan ng sopa. So yung lamesa natin, pinapatungan po yan ng sopa. So dyan na po namin ginagawa para iwas na rin sa pagyuyuko. Kasi ang sakit yung back pain kapag babaklas ka ng sopa o maglalapat ka ng sopa. Kailangan mo ng maganito kalaking lamesa. Especially kung maglalapat ka ng mga lazy boy, yung malalaking klase ng sopa, ambassador, medyo mahirap kapag maliit yung lamesa mo. At the same time guys, so hindi ka na mag-worry kasi yung ilalim nito guys talagang bakal talaga siya. So kahit mabagsakan mo to ng mapagpatungan mo ng mabigat na sopa, so hindi yuyuko yung mismong lamesa mo kasi yun ang pinaka-importante.
Tsaka minsan, kadalasan guys, sinutungtungan pa namin yung mesa kapag maglalapat ng sopa. Okay? And then guys, yung rack naman natin, nako-collapse naman to. So if in case na hindi mo siya gagamitin, pwede mo siyang gamitin shelves. If in case naman mataas ang ceiling mo guys, so pwede mong gamitin siya na ladder. O pwede mong gamitin na tuntungan sa matataas na lugar. So safe na rin naman siya dahil yung lapad niya tsaka yung haba niya. So talagang hindi magmumove kung sakali na gagamitin mo. So yun guys, so ang marami rin nagtatanong, so bakit daw ang ginagamit ng mga upholstery shop is plywood yung lamesa? Bakit daw hindi bakal? Bakit hindi daw plastic yung lamesa? Take note guys, kasi yung ano natin, ito hindi lang siya basta gupitan. May time guys na gumagamit kami ng tacker. Okay, yung gun tacker natin, mismo namin ginagun tacker namin dito sa mismong mesa. Kapag gusto naming makuha talaga yung measurement ng isang tela, and then gumagamit kami ng pattern, tinatacker namin dito yan sa mesa. So kailangan talaga plywood. Kasi once na itinacker mo dito yung tulad niyan, may combination ng leather and fabric. Siyempre para makuha mo yan, para hindi gumagalaw-galaw, dito namin ini-stapler mismo sa lamesa, tsaka tinatacker minsan dito mismo sa lamesa. And then yun guys, and then kung sakali naman na maghihiwa ka dito ng ng may cutter ka, hihiwain mo dito. So makakapaghiwa-hiwa ka diyan sa Then guys, tatagal naman to. If in case naman ito sira na yung ibabaw niya, pwede mong bali-baliktarin na lang siya. Ngayon, after mong bali-baliktarin, kung luma na talaga siya, i-cut mo na lang siya para gawin mo na lang shelvings. So yan. So okay na okay yung tip na binigay ko sa inyo guys. Kompletong-kompleto yan. And then yun guys, isa pa pala guys, katulad nito, meron tayong malaking gagawin na tela. So dito guys, ginagawa namin dito, ang pagkakat namin dito guys, pag ganito, pagka ganyan malapad, dahil na i-extend naman to guys, pwede mo extend dito sa front tsaka pagka magkakat ka. And then isa pang tips guys, kung bibili kayo ng plywood, okay, importante dito sa klase ng ganitong cutting table is yung corner. Yan, bigyan ko kayo ng tips sa corner. So bakit kailangan mamili ka ng tabla na maayos yung corner, yung mga sides niya? Kasi ang tabla guys, eskwalado na yan, eskwalado na. Yan. So kung magsusukat ka guys ng tela at malapad yung tela, minsan kami dito di na gumagamit ng ruler kapag kukunin namin yung diretsong sukat. So dito makukuha mo na kagad yung yung tamang sukat dun sa sidings nung fabric, kasi yung tabla talaga eskwalado yan, talagang sukat na sukat ang mga gilid niyan, kaya iwas ka na rin sa pagkakamali guys. So yun guys, yun lang. And then hopefully nagustuhan nyo yung video na shinare ko sa inyo. At the same time, doon sa mga magsisimula pa lang sa ganitong klaseng business, importante sa atin ang lamesa. So siguro pagdating sa mesa, huwag nyo masyadong tipidin. Kung sakali naman maliit yung space ninyo, pwede nyo naman tong i-cut. Okay, pwede nyo i-cut yan sa gitna. Yan, kung maliit lang yung space nyo, isakto nyo na lang doon sa lapad ng tela. Pero this time kasi, kaya gumagamit kami nito, ito multi-purpose rack na. Lahat pwede mo nang gamitin dito. So yun guys, so again, thank you and see you soon.